Hi guys! So, ayun nga guys, no, magkukwento na naman ako ng pinagdaanan ko way back 2023, kung paano ako nalubog sa OLA, paano ako nagkanda baon-baon sa utang, hindi lang sa OLA, kundi pati na sa mga friends, sa kakilala, yung mga yan, at kung paano ako nakabangon. I'm sure guys, no, na meron naman magko-comment yan na ulit-ulit na lang yung content mo, pabalik-balik na lang, nakakasawa na, kasi halos pare-pareho lang yung mga sinasabi mo sa mga fast na vlog mo. Well guys, no, hindi ako magsasawa na mag-share ng experience ko kung paano ako nakabangon sa OLA, paano ako nalampasan yung pangaharas ng mga OLA agents sa akin way back 2023 para makapagpa-inspire ako ng mga tao na nabibiktima rin ng pangaharas ng mga OLA agent. Pero kung sa tingin mo naman paulit-ulit yung content ko, nagsasawa ka sa topic ko, pwede mo namang skip guys itong video na to at maghanap ka ng ibang video na sa tingin mo magiging komportable ka. Pero sa mga interesado naman, thank you. Pero syempre, mag-i-intro muna tayo guys. Okay, let's go. Hi guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, magkukwentuhan system muna ulit tayo about nga sa experience ko year 2023, kung paano ako nalubog sa OLA, paano ako nabaon sa utang, at kung paano ako nakabangon, and kung paano yung taon na yun guys, no, yung pinaka-worst na taon sa akin. Actually guys, no, matagal na palang nag-e-exist yung mga online loan applications. Pero year 2023 ko lang sila nakilala, especially guys itong si Tala. Siya yung pinaka-first na loan applications na nautangan ko. And January yun guys, no, nung 2023, laging nag-offer itong si Tala na free-approve na nga yung account sa kanya, hindi ko lang siya pinapansin. Yun pala guys, no, mayroon na pala akong matagal na account sa kanya, mga year 2022, naka-apply na pala ako nun, pero hindi nga ako familiar sa mga loan applications. Until nung time na yun guys, no, tinry ko nga i-open itong si Tala, tapos nag-apply ako. And nagulat ako nung time na yun guys, no, is may approve nga ako sa kanya na 2,500. Actually, and din nung time na yun guys, no, kailangan ko talaga ng pera kasi pangdagdag ko nga sa puhunan para sa business ko. So far guys, no, nababayaran ko naman ng maayos itong si Tala year 2023 at gamit na gamit ko talaga siya. Pero ang problema lang guys, no, sobrang baba niya magtaas ng credit limit, like 500, dinadagdag niya 1,000 ganon. Pero as of now guys, no, 2025, gamit na gamit ko pa rin ito si Tala at so far na survive ko pa naman itong loan apps na to compared dun sa mga ibang OLA. Back to 2023 tayo guys, no. Nung 2023 guys, no, kinailangan ko talaga ng mas malaking puhunan para sa business ko, like 10,000, 15,000 para pandagdag ko sa puhunan. And that time guys, akala ko makakatulong talaga sa akin yung mga OLA. So, nanood ako guys ng mga vlog, ng mga OLA vlogger about nga sa mga nire-review nilang mga loan application. So, na-hook akong umutang guys, no. And so far, nagagamit ko pa naman yung mga loan apps. Ngayon, dumating sa point guys, no, na may mga loan applications na ako na na-download, like kagaya nitong si Mr. Cash, si Fast Cash VIP, yung mga yan. And nababayaran ko talaga sila ng maayos nung time na mga February yata or March nun. And by that time guys, no, nakilala ko nga si Bilis na meron na pala akong matagal na account sa kanya. Hindi ko alam kung kailan ako nagkaroon ng account sa kanya. And may offer nga siya sa akin noon na 4,000 at ginamit ko talaga yun guys, no, para pandagdag ko sa puhunan sa tindahan. Until sa dumating na nadagdagan na naman yung loan apps ko like si OLP, kasi 0% interest sila sa first na loan. And Peso Ready guys, 0% interest sa first loan. And pati na rin guys, no, dito kay Digido. At hindi ko na matandaan kung 0% interest din ba siya nung first na loan, nung time na yon. And ayun, nababayaran ko talaga silang lahat guys, no, kasi sobrang lakas ng tindahan ko. So, paano nga ba guys nag-start yung struggle ko sa OLA? Okay, ganito kasi guys, no. Nung time na yon, magbabayad ako kay Mr. Cash, which is 5,000. Tapos meron din siyang kasabayan nun na due date ko din. At nabayaran ko na yung first, no. Then, dumating sa point na magbabayad na ako kay Mr. Cash at umaasa ako na makaka-re-apply ulit ako sa kanya. Then, gagamitin ko nga sa tindahan ko at ibabayad ko dun sa isa ko pang loan applications. Pero, dumating sa point guys na na-reject na ako after kong mag-re-apply. So, dun na guys nag-start yung struggle ko. So, dumating guys, no, sa point na nagkasabay-sabay ng mga due date nila, yung tindahan ko hindi naman kumikita ng 5,000 a day kasi sari-sari store lang naman yon.
ang kinikita lang tindahan ko is maabot lang ng 2,000 plus. So, ang hirap guys, no, kaya ang nangyari guys, no, umutang na lang ako sa ibang mga ola para ipambayad dun sa mga due date ko. Para lang maitawid ko guys, no, na bayaran yung iba kong ola kasi ayoko talaga na ayoko masira talaga yung credibility ko dun sa mga loan applications. So ayun nga guys, no, nung time nga na na-reject na kay Mr. Cash, naghanap ako ng alternative way, naghanap ako ng ibang loan applications para makahiram ulit. At yun yung mga loan applications guys, no, na 7 days repayment lang. Until dumating guys sa point na palaki na ng palaki yung offer sa akin ng mga loan applications na meron ako kasi nagtitiwala sila sa akin kasi good payer ako. At yung mga nautang ko guys, no, is nagagamit ko sa tindahan. Yung iba guys, pero yung iba guys, no, na nautang ko is binabayad ko dun sa mga loan applications na nag-overdue na. And month guys ng July, year 2023, doon talaga ako nalubog sa utang. At sobrang dami na guys, no, ng mga loan applications na na-download ko. At hindi ko na talaga kinakaya guys, no, yung kanang interest. Like yung utang ako sa isang ola, tapos ibabayad ko dun sa isang ola. Parang nagkapatong-patong na guys yung mga utang ko. Lumulobo guys yung mga interest niya kasi sobrang laki guys, no. Hindi ko talaga namalayan na gano'n na pala kalaki yung mga nautang ko sa ola. So far na itatawid ko talaga silang bayaran. Dumating sa point guys na naisangla ko talaga yung cellphone ko sa kakilala ko. Makabayad dun sa isang ola kasi ayoko talagang maharas. Takot na takot talaga ako guys, no, na ma-post ng mga agents sa Facebook or kung anong gawin nila sa akin na masama. So, ginagawa ko guys, yung tinatawid ko talaga silang bayaran. Ang nangyayari guys, no, para lang makabayad ako dun sa ola, uutang ako sa ola, sa ibang ola para makapangtapal dun sa isang ola. So, yung utang ko guys, no, sa ibang ola ay galing din sa utang ko sa ibang ola. So, nagkapatong-patong guys, no, at sobrang laki ng interest nila. Sobrang hirap ng ganung sistema guys, no, sobrang bigat. Ang hirap makawala, ang hirap makalabas. So, yung nangyari guys, no, sobrang depressed ako, ang hirap ng sitwasyon ko nung time na yon. Ang hirap na sabihin sa family mo na ganito nangyayari sa'yo. Hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo, ano pa yung mga gagawin mo kasi ubos ka na. Yung tindahan mo sobrang nalugi na, kakabayad dun sa ola. Dumating sa point guys, no, na munti ko nang may benta yung ipundar kong refrigerator. At ayun, grabe guys yung sobrang pagsisisi ko kung bakit ako napasok sa ola at kung paano ako nalubog at kung paano ako makakabangon. Kasi guys, no, dun pa lang sa interest guys, sobrang hindi makatarungan. Sobrang laki ng interest nila. Tapos 7 days repayment lang yung ibang mga ola na nautangan ko. Dating na ako sa point guys, no, na wala na talaga akong pambayad sa mga ola at wala na akong ibang way para makapangbayad sa ola. Nagkautang-utang na rin ako sa mga friend ng ex ko para makabayad sa ola, pero hindi pa rin guys sapat na mabayaran yung mga loan applications ko kasi sobrang bigat guys ng interest nila, kasi sobrang pinipilit ko na itawid sila. Dumating talaga sa point guys na sobrang nabigatan na ako. Kaya nangyayari guys, no, iyak na lang ako ng iyak sa kwarto, walang nakakaalam yung sobrang depression ko, tapos ayoko nang lumabas ng bahay, parang nawawalan na ako ng gana sa lahat. Ayoko yung kinakausap ako, parang gusto ko na lang mag-isa, magkulong sa kwarto. Ganun yung nangyari sa akin guys, no. Sobrang naapektuhan talaga yung mental health ko, sobrang nangayayat ako kasi hindi na ako masyadong kumakain, ayoko nang kumain, parang ayoko talagang lumabas ng kwarto nung time na yon. Naalala ko guys, no, mga month ng August noon, walang talagang pambayad. At sinubukan ko mag-reach out sa mga agent ng mga loan applications na nag-due date na ganitong day na lang ako magbabayad. Kasi ganitong day ako makakapera. Pero syempre di sila pumayag guys kasi sobrang higpit nila. Like may nahabol silang kota. At ang nangyari guys, no, hinaras na nila ako. Doon na sa time na yon, hinaras na nila ako. Pinagbantaan, tinakot. Mas lalo guys, nung overdue pa ako ng 1 day, talagang sobrang lala ng pananakot at pababantan lahat. Hindi ko kayang i-handle yung ganong situation guys kasi first time ko talaga na mangyari sa akin yung ganon. And nung time na guys, iyak na ako ng iyak at may time talaga guys no, na munti ko na talagang tapusin yung buhay ko kasi sobrang hindi ko na talaga kinakaya yung depression ko. Yung sinasabi na guys no, na ipipost daw na ako sa Facebook, naka-receive din ako ng mga text na ganyan. At talagang takot na takot ako nung time na yun. Talagang sinesearch ko yung pangalan ko sa Facebook kung may lumalabas ba na pangalan ko at pinapalabas na scammer daw ako. Kasi lalo na guys no, sa mga buy and sell sa group dito sa lugar namin. Kasi nakakatakot guys no, pag was na pinost ka ng mga agent na scammer ka, syempre makikilala ka ng mga tao sa buy and sell na ganito. So that time guys no, ayoko talagang lumabas ng bahay kasi natatakot na takot talaga ako nung time na yon. And that time guys no, sumali na ako sa mga group ng mga OLA victim at doon ko na-realize guys na ang dami palang mga biktima ng harassment ng mga OLA. Nababasa ko yung mga
situation nila, yung pinupost nila guys no, yung mga situation nila na pareho din pala ng situation ko. So na-realize ko guys no, na hindi pala ako mag-isa at hindi lang pala ako yung biktima ng pangaharas ng mga OLA agent. And that time guys no, nanood ako ng advice ng mga OLA vlogger dito sa YouTube para magkaroon ako ng kaalaman, at nagbabasa din ako guys ng post ni Madam Kikay, kasi simula guys nung nakilala ko si Madam Kikay, kasi guys no, si Madam Kikay isa rin siya sa mga victim ng OLA. So doon pa lang guys no, nagkaroon ako ng lakas ng loob, parang tumibay na ako, parang nagkaroon na ako ng pag-asa na makabangon nga sa pananakot at pangharas ng mga OLA agent. So ang ginawa ko guys no, yung mga pambabanta nila sa akin sa text, inipon ko lahat yon, ini-screenshot ko, tsaka ko sila ni-report sa SEC, sa NBI, sa NPC. Pero hindi ko alam kung nasikaso ba yun ng NBI SEC. And that time guys no, ang ginawa ko para hindi na din ako matakot sa pangharas nila, nag-turn off SIM ako, gaya ng sinasabi ko sa mga vlog ko na nag-turn off SIM ako nung time na yun. 2 months akong nag-turn off SIM at wala akong na-receive ng mga text ng mga OLA. Tapos nag-deactivate ako ng Facebook ko, 2 Facebook account naka-deactivate, pero yung may isa akong Facebook account guys na hindi ma-search yung identity ko, na talagang naghahanap ako ng update yun nga sa mga posts ni Madam Kikay para lumakas yung loob ko. And alam nyo ba guys no, nung time na yun, sinalihan ko talaga lahat ng mga group ng buy and sell dito sa lugar namin. Then chinecheck ko guys sa photos kung na-post na ba ako ng mga OLA agent. And so far wala naman akong nakitang post ng mukha ko dun sa mga group ng buy and sell. And sa totoo lang guys no, na effective din pala yung ginawa ko noon na nag-turn off SIM ako ng 2 buwan. Then nung nag-turn on SIM ako guys no, wala na akong na-receive ng mga text ng mga OLA agents. So siguro nagsawa na sila sa pangunguli sa akin at alam nila na mahirap na talaga akong makontak, kasi talagang hindi ko talaga ma-handle yung depression ko nung time na yun. Pero guys no, to be honest, kinokontak nila yung mga contact list ko, kinokontak nila yung mga contact reference ko. So nag-explain na lang ako sa mga contact reference ko. Sabi ko na wag nilang sagutin yung mga tawag at text ng agent, kasi in-explain ko talaga sa kanila guys no, yung situation ko, at naiintindihan naman nila ako. Which is, pwede nyo din gawin guys na explain nyo lang sa kanila na maraming mga victim ng pangharas ng OLA agent. I'm sure guys na maiintindihan din kayo ng mga nasa contact list nyo or reference na, or yung mga tao na ginawa yung reference dun sa mga OLA. And feeling ko that time guys no, almost 1 year akong nagsuffer ng depression ko dahil nga sa OLA. At yung 2023 guys no, yung pinaka worst na taon sa akin, dahil wala talagang magandang nangyari sa akin, kasi parang nabaon talaga ako sa utang, nabaon ako sa OLA. Tapos hindi ako nakapag-celebrate ng birthday ko, hindi ko nahandaan si mama, hindi ko nabigay yung birthday ni mama. Parang sabay kasi kami nag-birthday ni mama, at yun nga, sobrang lungkot talaga ng 2023 ko. Pero nung time nga na natuto na nga ako na lumaban, pero hindi natin kailangan guys no, na makipagsagutan sa mga OLA agent para masabi natin na matapang na tayo. Ang kailangan lang natin gawin guys no, is deadmahin lang natin guys yung mga pananakot at pababanta nila. Huwag tayong magpapa-apekto guys no, kahit sa anong mga text nila, like sabi na ipopost tayo sa Facebook, tapos kakasuhan daw tayo ng stapa, small claims, nagpapanggap silang abogado, nagpapanggap silang pulis, nagpapanggap silang NBI, nagpapanggap silang taga-barangay hall, barangay captain. Guys no, huwag tayong maniwala at huwag tayong magpapa-apekto sa mga text nila. Kasi kung once na marunong ka ng mag-deadma guys no, o magiging okay na yung, parang yun kasi naging basihan ko guys no, nung natuto nga akong mang-deadma, parang mas naging magaan na yung buhay ko until nakabangon na nga ako nung 2024. So yung advice ko lang sa inyo guys no, is huwag tayong panghinaan ng loob, magdasal lang tayo kay God at magpakatatag tayo no, at huwag tayong magpapapekto sa mga pananakot at pababanta ng mga OLA agent. Gaya nyo guys, biktima din ako ng harassment, pero nakaya ko naman, so alam ko at naniniwala ko nakakayanin nyo rin. So yun naman guys yung ating topic ngayon guys. Ulitin ko, pilitin yung bumangon, huwag tayong magpapa-apekto sa mga pananakot at pambabanta ng mga OLA agent. So yun naman guys no, yung gusto kong i-share sa inyo. Sana meron kayong natutunan kahit paulit-ulit tong content ko, kasi gusto ko talagang makatulong guys no, sa mga victim ng OLA, na huwag tayong magpapa-apekto, at hindi talaga ako magsasawa guys no, na mag-share ng experience ko at kung paano ako nakabangon sa OLA. So yun naman guys no, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!